and talaga naman na nandun na namimiss nyo yung isa't isa, mga kapiksi. And medyo mahirap din kung sino man yung umalis, either ikaw or siya, parang nahirapan din kayo kasi kailangan yung timbangin between yung relationship and yung trabaho. Pero you made the choice, or they made the choice na umalis kasi para din sa kinabukasan. Although there are fears kasi yung iba sa inyo parang hindi kayo sanay ng LDR, and nandun yung fears na baka kung ano yung mangyari pag LDR na kayo. Syempre hindi na kayo Hello guys, hello Ice. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating monthly love scope para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang guys. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwede ma-pick up yung energy nyo, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, pwede nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So, ito yung energy surrounding your situation, guys. For some of you, pwedeng, wow, sobrang ganda. Nakakilig itong tawag dito, energy surrounding your situation. So, this person is so interested sa iyo. So, interested in you. Gustong-gusto ka niya. For some of you, pwedeng nag-upgrade yung relationship nyo from friend zone to love zone. Yay! Pwedeng crush ka nitong person mo or matagal na siyang may gusto sa inyo. And pwedeng marami kayong happy memories together. Kaya nga sabi ko sa inyo, parang nag-upgrade yung relationship nyo from friend zone to love zone. Kasi parang baka matagal na kayong may connection nitong person na to, pero hindi kayo formal na mag-un. MU, ganyan. Pwedeng MU-MU-han, mga kapiksi, or pwedeng, hindi ko alam yung mga term ngayon ng mga Gen Z, sorry. Pero ang alam ko yung friend zone, ganyan. Kasi yung panahon namin, MU yung uso. Pasensya na kayo sa edad. Pero gano'n, no? Yung iba sa inyo parang from friend zone to lovers, ganyan. Or parang gusto niya na mag-upgrade yung inyong relationship. Gusto niya na something more than friends, mga kapiksi. Or and then if you have like many memories together, na magkasama kayo, lumalabas kayo, palagi niyang tinitingnan yung mga pictures mo, even sa social media siguro, guys, no, pwedeng palagi niyang hinahanap-hanap ikaw, and sooner or later, mga kapiksi, parang magpo-propose or mag-confess, yan. Hindi man propose, pero magko-confess. Kung kayo naman ay, let's say for example, in a relationship na nitong person na to, pero hindi pa kayo nagsasama, parang itong person na to, gusto niya na mag-propose sa'yo ng union or marriage, ganyan, or living in together as a couple. Pero, pa-level up yung inyong relationship, mga kapiksi. Alright? So, super kilig, yeah. Imayin nyo na to, mind kilig. Siyempre, pag relationship, gusto natin yung nakakilig, diba? Kaya nga tayo in a relationship para kiligin tayo. So, in your case, at least dito sa spread na ito, mga kapiksi, nakikita natin na kinikilig-kilig yung person mo. Kung kinikilig ka, kinikilig din siya sa'yo. And gusto-gusto ka nitong person mo, definitely, and gusto niya na palagi kang nakikita, and even palagi kang nakakasama, guys. Alright? So, comment down below, Aries, no, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa energy na yan. Tingnan natin, guys, kung ano yung ganap sa relasyon nyo gamit itong deck na to for November. Shuffle ko muna. Habang sinashuffle ko, panoorin nyo itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo
para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi para sa'yo talaga yan. And good news, no? Meron tayong ongoing sale mga kapiksi until October 31 sa lahat na mag-avail ng course. Meron kayong 10% discount. So mag-avail na kayo guys habang may sale tayo. Meron din tayong email coaching, guys. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, Aries, kayo ay represent ng King of Wands. Ito yung ating love energy, mga kapiksi. And meron din presence dito ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, for some of you, maaring air sign yung person mo or maaaring may air element sila sa kanilang natal chart. So, ito guys, nakikita talaga natin na gustong-gusto ko talaga ng person mo. Ayan, unang-unang card na lumabas. So, gustong-gusto ka talaga ng person mo and pwedeng LDR din kayo nitong person mo kaya palagi niyang ini-stalk ka. Kasi diba sabi ko nga sa inyo, palagi niyang tinitingnan yung mga pictures nyo, especially if you have like a lot of pictures taken together, photos taken together, marami kayong mga adventures together, ganyan. Or sa social media mo, if ikaw yung tipo na palagi nagpo-post, nag-update ng mga whereabouts mo, palagi niyang pinupusuan. Yeah. Palagi niyang pinupusuan, mga kapiksi. And itong person na to, parang kilala mo to matagal na. Pwedeng simula ng pagkabata nyo, ganyan, elementary, high school, or baka magkababata kayo. Parang malalim na talaga yung connection nyo nitong person na to. So, hindi na yun bigla-bigla na talagang hindi, parang feeling ko matagal na may gusto sa itong person na to. Tapos parang ngayon lang siya maglalakas ng loob na mag-confess sa'yo. Yung iba naman guys, parang feeling ko matagal na kayo ng person mo sa relationship, tapos parang nagkahiwalay kayo dahil kailangan nyo maging LDR, kasi kailangan ng trabaho, ganyan. LDR dahil sa trabaho. And parang ito yung first time na magkalayo kayo ng person mo and talaga naman na nandun na namimiss nyo yung isa't isa, mga kapiksi. And medyo mahirap din kung sino man yung umalis, either ikaw or siya, parang nahirapan din kayo kasi kailangan yung timbangin between yung relationship and yung trabaho. Pero you made the choice or they made the choice na umalis kasi para din sa kinabukasan. Although there are fears kasi yung iba sa inyo parang hindi kayo sanay ng LDR and nandun yung fears na baka kung ano yung mangyari pag LDR na kayo, syempre hindi na kayo nakikita, diba? Pero nandun yung loyalty, okay? At least dito sa spread na to, nakikita natin na nandun yung loyalty ng person nyo, mga kapiksi. So, pwede nyo pakinggan guys yung ating pampaloyal na subliminal, no? If in case na ka-resonate kayo tapos sa LDR kayo, para talagang mawala yung mga agam-agam nyo, and kahit na magkalayo kayo, your person will remain loyal to you. And you also have to tell that to yourself, mga kapiksi, through affirmations, mental diet, na always tell yourself na loyal yung person ko, ako lang yung gusto niya. Yan. Comment nyo yan sa baba, mga kapiksi, para hindi nyo makalimutan. Loyal yung person ko, may SP wants me and only me, ako lang yung gusto niya, ako lang yung gusto niya makasama habang buhay. So, just tell that to yourself over and over again hanggang sa talagang mag-confirm yung inyong person and talagang magstay siya na loyal sa inyo. Kasi nakikita na natin dito yung loyalty talaga. So, para magtuloy-tuloy, mga kapiksi. And if in case naman na, let's say for example, hindi pa kayo in a relationship nitong person mo, yung person mo parang nandun na yung gusto niya ikaw, pero nagdadalawang isip siya, medyo may pagka-torpe. May pagka-torpe itong person mo, at saka maaaring meron din siya mga pinagdadaan ng financial problems in case na hindi pa kayo in a relationship. Parang hindi pa siya
prepared. Parang yun yung palagi niyang ginagamit na excuse. Parang hindi pa siya prepared sa relationship kasi gusto niyang ayusin yung buhay niya, gusto niya maging stable, gusto niya maging independent, gusto niya maging dependable, ganyan. Na yung tipong masasandalan mo siya, ganyan, and yung tipong mabibigay niya sa'yo yung lahat. So, this person, gusto niya na maging, in short, gusto niya na maging karapat-dapat siya sa'yo. Okay? Yung tipong Prince Charming, ganyan, yung dating sa mga babae, okay? Pero kung iba yung gender nyo, basta you get the point, mga kapiksi. Parang this person gusto niya na kaya niyang ibigay whatever it is na gustuhin mo pag may hiniling ka sa kanya. So, yun yung reason kung bakit medyo natotorpe yung person na yon, if in case na hindi pa kayo in a relationship. Gusto niyang maging stable mo na and ayusin yung mga problema niya sa personal niyang buhay. Okay? Alright. So, comment down below, Aries, if naka-resonate kayo dyan sa message na yan. And, yeah. So, tingnan natin yung love message para sa inyo, guys, gamit itong deck na to. Pwede kayo makinig, guys, sa mga relationship subliminals na to, pampabalisa, pampamis, ganyan, para sa LDR, kahit ano, pwede nyo i-combo-combo, depende sa sitwasyon nyo, guys. Gamitin sa mabuting intention lang, hawag sa kalandian. Okay, palagi yan. May reminder, mga kapiksi. Kung gusto nyo magpa-customize, guys, pwede rin mag-send lang kayo ng email, okay? Religious factors. For some of you, pwedeng ito rin doon kasi nakikita natin na may hindrance dun sa iba. Kaya parang hindi pa nagko-confess yung person nyo. Pwedeng magkaiba din kasi kayo ng religion ng person mo. And there are some religion kasi na bawal, di ba? Yung ibang religion, inaalaw nila na kahit magkaiba sila ng reliyon, okay lang. Pero sa iba, medyo strict sila na kapag ganito, dapat ganito lang. So, isa din yun, pwedeng isa din yun sa mga nagiging factors. Pati yung cultural beliefs, mga kapiksi, hindi lang yung religion. Lalo na kung, let's say, for example, magkaiba kayo ng lahi. Feeling ko, pag magkaiba kayo ng lahi, ang nagiging problema nyo is yung pamilya ng person, hindi yung person mo mismo. Yung pamilya ng person, kasi parang hindi sila open sa ganong klaseng type ng relationship within the family. So, parang isa yun sa mga contributing factors kung bakit pwedeng hindi pa kayo ng person mo or hindi pa kayo nagsasama ng person mo, mga kapiksi. Alright? So, pwede nyo pakinggan, guys, yung pampawala ng balakid subliminal para maging okay kayo ng person mo and tanggapin kayo ng family nila in case na nagkakaroon kayo ng problema sa family ng person mo. Alright? Okay, so comment down below, Aries, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Ito yung ating 2024 kapalaran, mga kapiksi, kung ninyo pa napapanood. Panoorin nyo na, super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.